Akala mo ba sapat na ang ipon mo para sa retirement? Ang masakit na katotohanan, karamihan ng Pilipino, malalaman lang na kulang pala kapag huli na ang lahat. Maraming Pinoy ang nagsisikap mag-ipon, pero walang malinaw na numero kung magkano ba talaga ang kailangan nila pagtanda. Ang iba umaasa na lang sa SSS, sa MP2, o kaya naman sa kanilang mga anak. Pero tandaan natin, ang seguridad sa pagtanda ay hindi isang regalo, kundi resulta ng maagang paghahanda at tamang pagpaplano. Kung gusto mong malaman kung sapat na ba talaga ang investment mo, hindi mo kailangan ng magic o hula. Ang kailangan mo lang ay ang tamang formula at isang honest self-assessment. Kaya ngayon, ibibigay ko sa inyo ang 5-step formula para malaman kung sapat na ang investment mo para sa iyong retirement. Ready na ba kayo? Let's start! Step number 1. Tukuyin mo kung ano ang retirement lifestyle na gusto mo. Gusto mo ba ng simpleng buhay sa probinsya, nag-aalaga ng manok at tanim? O mas gusto mo ang isang comfortable na buhay sa syudad, kung saan malapit ka sa mga mall at restaurants? Mahalaga ito kasi dito magsisimula ang lahat. I-estimate mo kung magkano ang magiging gastos mo kada buwan. Halimbawa, sabihin nating ang target mo ay 30,000 per month. Isulat mo yan. Step number 2. I-compute natin ang iyong retirement fund goal. Ito yung kabuuang halaga na kailangan mong maipon. Simple lang ang formula. Monthly expenses mo, i-multiply mo sa 12 months, tapos i-multiply mo sa 20 years. Bakit 20 years? Ito ay isang conservative estimate ng haba ng buhay mo sa retirement. So, gamit ang ating example kanina, 30,000 times 12, that's 360,000 per year. Times 20 years, ang kailangan mong retirement fund goal ay 7.2 million. Malaki, di ba? Pero huwag kang panghinaan ng loob dahil kaya yan kung paghahandaan. Step number 3. Alamin mo kung magkano na ang naipon mo sa ngayon. Ilista mo lahat ng assets mo. Kasama dito ang iyong MP2 savings, stocks, mutual funds, VUL, halaga ng iyong negosyo, at syempre, ang cash savings mo sa bangko. Maging honest ka sa sarili mo. Tingnan mo kung gaano ka nakalapit o kalayo sa iyong 7.2 million goal. Kung malayo pa, okay lang yan. Ang importante, alam mo na kung nasaan ka para alam mo kung gaano pa kabilis ang kailangan mong takbuhin. Huwag kang matakot sa numero. Gamitin mo itong motivation. May oras ka pa para maghabol. Step number 4. I-estimate mo ang iyong annual returns. Hindi sapat na nag-iipon ka lang. Kailangan mong i-invest ang pera mo para ito kumita at lumago. Para sa isang diversified portfolio, yung may halo-halong investments tulad ng stocks, bonds at real estate, ang isang realistic average return ay nasa 6 to 8% kada taon. Kung consistent ka sa pag-i-invest at pagre-reinvest ng kita mo, lalaki ang pera mo nang hindi mo namamalayan dahil sa power of compounding. Isipin mo na lang, may katulong kang nagpapalago ng pera mo kahit natutulog ka. At ang panghuli, step number 5. I-adjust mo ang iyong plano every 5 years. Ang buhay ay pabago-bago. Tataas ang presyo ng bilihin dahil sa inflation, maaaring magbago ang lifestyle goals mo o baka mas lumaki ang kita mo. Kaya mahalaga na bawat 5 taon, i-review mo ang iyong retirement plan. Tingnan mo ulit ang monthly expenses mo, i-update ang iyong retirement fund goal, at i-check kung on track ka pa rin ba sa iyong investments. Ang pagpaplano para sa retirement ay hindi isang one-time event. Ito ay isang lifelong journey. Ayan ang 5-step formula para malaman mo kung sapat na ang investment mo para sa iyong dream retirement. Umpisahan mo na itong gawin ngayon para hindi ka magsisi sa huli. Sa susunod nating video, isang napaka-importanting tanong ang sasagutin natin. Paano maghahanda ngayon kahit late ka na nagsimulang mag-invest? Marami ang nakaka-relate dyan, kaya siguraduhing nakasubscribe ka. Kung may natutunan ka sa video na ito, please give it a thumbs up. At huwag kalimutang i-click ang follow at subscribe button ng Money Smart PH. Dahil ang tunay na retirement hindi iniiwasan kundi pinaghahandaan.
Maraming salamat sa panonood at see you on the next one.